3, 2, 1, action! Hello everyone! And you're listening to Pod 03. I'm your host, Giancarlo S. Domingo, and I'm with my co-host, Irene. So today, we're gonna talk about something interesting. Oh wait, actually guys, introduce mo na sarili mo. Oh, my name is Neil. Hi, I'm Summer. And I'm Lana. Hi, I'm Leia. I'm Kim. I'm Dimitri. So here's the first question. What's the most embarrassing moment you've had in high school? Alright. Ano ba? Can you give me a specific timeline? Okay, let's say, nung high school ka, or nung, let's say, ginawa mo yung bagay na yun, tapos feeling mo, lahat ng tao ginudge ka dahil doon. Okay, eto. No ito Okay. In my sport kasi, you can volunteer as... Oh wait, ano mo na sport mo pala? I am a powerlifter. Ayun. There are competitions. And in those competitions, if you know the sport, pwede kang mag-volunteer. And I volunteer sa national competition. So, bali lahat ng athlete dito sa Pinas, nandun. And yung pinaka-isang pagkakamali ko dun is, I was a spotter nun. So, pag may nagkamali, kukunin ko dapat. Ako yung nagkamali. Kasi, may time na pinipilit nung person buhatin yung weight. So, yun. Nagkamali ako kasi nabuhat ko yung weight. Like, the person was bench pressing 50 kilos. And then, naangat ko siya with one hand. So, ang nangyari, nag-fail. So, everyone and in my team, napagalitan ako. Like, everyone judged me. Okay, next, Summer. Maybe nung I was grade 9. Like, nung isang day na yun, nakalimutan ko maglagay ng deodorant, tapos, inasara ng mga classmates ko. Kaya naging memorable na siya. Kailan yun? Anong grade yun? Grade 9. Nakalimutan mong deodorant, tapos nakamoy ka bigla? Jay. Paano? May nagsabi ba sa'yo or nalaman mo lang? May nagsabi sa akin, nasar pa nga ako. Ano naramdaman mo nun? Parang nahiya ka ba sobra? Nahiya na tatawa. Move on na tayo, guys. For, may masasabi ka ba? Sa question, may masasagot ka ba? Wala. Wala? Wala naman. Embarrassing? Wala embarrassing moment na nangyari kay Lana? Wala. Okay, next is Leia. Siguro nung nagmamadali ako para sa first subject namin, tapos sobrang ulan nun. Eh kasi yung papasok ng namin, school namin is naka-tiles. Tapos hindi pa nakapaglagay yung nagbabantay ng school namin ng parang mat. Tapos nagmamadali ako. Tapos may heels yung sapatos ko. Nadulas ako. May mga nagbabantay na may nagbabantay ng mga kinder doon. Alam mo yung mga parent na nag-aabang sa mga anak nila. Nandun sila. Hindi nila alam kung tutulungan nila ako or hindi. So, nag-act lang ako na okay lang. Kaya dumiretso na ako sa classroom. So, after nun, grabe, parang sobrang ka napahiya sa nangyaring gano'n. Sobrang sakit talaga. As in, unang bumagsak sa akin puwet. Pero, pinilit kong tumayo kasi, ang daming tao. Naiya ako, syempre. Yun lang. That's nice. Okay, next, Kim. For me naman nung grade 10, meron kasi kaming PT, then ang presentation namin sa loob ng classroom. So, ang laman lang ng classroom is yung magpe-present and yung mga teachers na magja-judge. Group na namin yung nagpe-present. Tapos, last scene na namin to. So, kapag kasi syempre pag wala ka sa scene, sa labas ka ng classroom. Third floor kasi yung classroom namin. Tapos, pag titingin ka sa baba, kita yung court namin. May nagpa-practice na mga sayaw. So, kasama ko yung iba kong classmate na tapos na mag-present. Na-distract kami na manood dun sa mga nagsasayaw. Tapos, pagtingin ko na lang dun sa
loob ng classroom. Last scene na pala namin na dapat lahat kami nandun. So ako na lang yung naiwan doon sa labas na hindi nag-aano doon sa scene. Oo, hindi. Nandun ako nanonood sa labas, nakaganon lang sa may ano namin. Yan lang. Ako yung nung grade 9 ako. May field trip kami. Siyempre, pag field trip, di ba, maaga. So, gumising ako na maaga. Medyo puyat ako. Antok na antok. Mga 5 ata aalis na. Or 6. Aga, di ba? Malayo naman yung pupuntahan namin. Sa bus kami nakasakay. Di syempre, antok na antok ako. Mga katabi ko, mga kaklase ko eh. Hindi ko na malayan na nakakatulog na pala ako. Naka-shades pa ako nun Tapos, pagkagising ko, nagtataka ko ba't sila tumatawa. Yung pala, meron ng sined na picture sa JC namin. Ano pala ako. Yun lang. Nung nakita ko yun, nakakaya. Pero, natatawa na lang rin ako eh. So, second question. Ano yung pinaka nakakairita or parang nakaka-distract sa inyo sa past? Basta nung mga grade 10 and grade 9 kayo or grade 8, ano yung parang nakaka-distract sa mga paningin nyo? Or parang di naman talaga dapat nangyayari yun sa loob ng school, ng room? Ano yun para sa inyo? For you, Neil, ano? Be honest with this, like, pwede mo sabihin lahat. Ano kasi? Actually, magkakaklase kami since grade 10. And for sure, alam nila yun. Kasi nakwento ko na sa kanila yun. Ewan ko, magjowa sila or kasi sobrang bilis na nangyari. Tapos sobrang dikit nila sa isa't isa. Like, kahit nagdi-discuss, kahit nasa wawi sila, ganito sila. Ganun. Oo. May teacher, parang nag-aano sila, parang pinapakita nila, parang PDA kumbaga. Oo. Para sa akin yung mga may ingay kasi parang kahit may nagtuturo, giingay pa rin sila eh. Ito na lang pala. Okay guys, follow-up question. Ano yung mga pet peeve nyo sa school? Like, maganda. di ba? Okay, start. Neil, gusto ba May gusto ka ba idagdag or okay ka na? Okay, ikaw na lang, Summer. Pet Pet peeve mo sa school. Pet peeve ko yung Guys, wala kaming parang pinapatamaan dito na tao. Parang sa kanila lang na to. Lang nila, parang personal feeling na nila na pet peeve. yung mga di marunong makisama. Yung mga babackstab, di ba? Yeah, relate kaya. Yung kahit simple ayaw nila. Parang, diba? parang, yung hindi mo pa sobrang close pero binabackstab ka na. Na parang kilalang-kilala ka na nila, gano'n. Pet peeve mo is yung mga hindi nakikisama. Di marunong makisama. Talaga. Ikaw, Nana, meron ka ba? Ganun din. Ganun din? Oo. Naranasan ko na yun. Magkwento ko nga. Kwento ka naman dyan. Kahit onti lang. Parinig naman ang kwento mo. First day of school noon. Tapos, syempre, kasama ko yung old classmate ko dati. Ganon. Syempre, kaming dalawa lang yung magkakilala noon kasi first day of school pa lang eh. Siya yung kauna-unahan kong sinasabihan ng mga nagustuhan ko sa ganyan or ayaw sa school. Kasi yun, kinabukasan, pinagkalat niya na. Tapos may isang friend siya, yan, circle of friend, na naging friend. Ayun nga, naging friend niya na. Tapos may mga ayaw siya sa akin. Ayun, pinag-uusapan yung ganun. Grabe naman yun. Ikaw, Leia, ano? So, pinaka-pet peeve ko is yung, someone na hindi ko naman ka-close, tapos nag-feeling close, so yun lang. Very, uncomfy kausapin, tapos nakakainis. Siyempre, feeling close nga, tapos parang binibiro ka niya in a wrong way, so yun. So parang mga feeling close, tapos kung magbiro siya, yung parang magkakilala na kayo, so parang ayun. Ganun lang. Okay. Feeling close. Feeling close. Wala na akong nabanggit yung lahat. Ako, for me is yung
Mga taong nagkakos ng bad odor sa classroom. Walang pinapatawan, pero di siya, papagsabihan man siya, or di man niya alam, pero hindi siya, kung di man siya aware, sana okay na mag-take siya ng action pag pinagsabihan. Kaso, Para yung isipin niya naman yung mga tao sa paligid. maging conscious siya sa mga tao na makakaamoy sa kanya. Yun lang. Feeling ko, nasabi na nila lahat ng pet peeve na pwede nating sabihin. And ikaw, Irene, meron ka ba? Wala na din. Okay. Nasabi na din nila. Alright. So I think dyan na magtatapos yung podcast namin. And parang nasabi na namin lahat ng gusto naming sabihin sa mga questions na sinabi. So I think, eto na yun, no? Tapos na. Okay, so again guys, ako si Gian Carles Domingo. And I'm Irene. I'm Neil. I'm Summer. I'm Lana. I'm Leia. I'm Kim. I'm Dimitri. Alright, see you next time. Bye!